Okay, so yung first step kailangan muna natin i-download yung ating, IDE na gagamitin. So ise-search lang natin dito, download Visual Studio. Then click nyo lang 'to. Then mapapansin niyo ito yung gagamitin natin, yung purple. Tapos ang ida-download natin itong community. Download, then ilagay niyo lang yung installer sa desktop or kung saang folder niyo siya gustong ilagay. So ida-download lang natin siya. Okay, so after natin ma-download, eto na siya ngayon sa desktop natin. Eto na yung installer natin. Next is double click nyo lang siya para ma-install na natin yung Visual Studio natin. So we'll wait lang. Then continue. Wait lang natin matapos yung installation niya. Next part ay i-click lang natin yung mga install natin. So yan siya. Ang next ay eto. And then next will be this one and this one. Okay. Then after that, ang gagawin natin, click install. Then maghihintay lang tayo hanggang matapos yung installation niya. So wait lang natin siya. So since we're about to finish na, no? So ito yung magiging cleaning up and kapag na-install na siya. Okay, so after nyan, let's launch yung mismong Visual Studio natin. Skip lang natin ito. Dark lang yung pipiliin ko, pero bahala kayo if you want yung light. Pero ngayon, dark lang muna. Okay, so kung mapapansin nyo, meron tayong create dito. Tayong create new project, yan. So, piliin lang natin yung create new project. Then, eto, lilitaw yung mga options nyo dito. Then, ang isa-search nyo lang ay MVC. Okay, just a reminder, no, kapag sinearch natin yung MVC, make sure na naka-C# yung logo natin. Web application, kayo bahala kung ano yung magiging project name. So, nasa inyo na yan, pero lilive ko muna siya as web application 2. Then, wala na akong gagalawin dyan. Create lang yung gagawin ko. Okay, so ito ngayon yung Windows natin para sa IDE natin. So, meron tayo ditong controllers, model, and view. So, make sure na kapag nag-create kayo, makikita nyo yan. Kasi if hindi nyo nakita yan, ibig sabihin, mali yung creation ng mismong project nyo.